Bes, saan mo naman nakuha yan? Tanong ni Emily sa kanyang kaibigan habang tinuturo ang foreigner na nakapila sa Jollibee gamit ang kanyang nguso. Si Gina talaga, ang ganda na, ang ganda pa ng diskarte. May makulat at malanding ngiti namang bumungad mula sa kanyang kaibigan. Dating up lang, Bes, sagot nito na parang wala lang. Swipe lang yan, Bes. Napakagatlabi si Emily habang lihim na sinusulyapan ng kaibigan. Hindi niya maiwasang mainggit. Sa totoo lang, ang daming nagbago sa buhay nito. Maraming alahas na ginto, magagara ang mga gamit sa bahay, at may sarili ng sasakyan at lupa sa Tagaytay. Samantalang siya, naroon pa rin, patuloy na nagtataguyod ng pamilya, pilit na kinakayang buhayin ang mga kapatid sa probinsya ng Bataan. Ay, nako, ang hirap talaga ng buhay. Nako, Bes, salamat sa libre ha. Buti na lang talaga't pinuntahan mo ako rito. Nakasave ako ng pera kahit papaano, sabi pa ni Emily na may kasamang ngiti, pilit na itinatago ang bahagyang lungkot sa kanyang boses. Kahit paminsan-minsan, kailangan rin niya ng break mula sa trabaho. Si Emily ay nagtatrabaho bilang sekretarya ng CEO sa isang kilalang kumpanya, ang Blake Industries. Malaki man ang kanyang sahod, pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Dalawa pa kasi ang kanyang kapatid na kailangang pag-aralin, at lahat ng responsibilidad ay nasa kanya. Tumango naman ang kanyang kaibigan at ngumiti, parang sinasabing, walang anuman. Napatingin si Emily sa foreigner. Thank you very much for the treat, sir, sabi niya, pilit na pinapakita ang kanyang pagiging magalang. Gusto niyang maging mabait kahit sa mga hindi niya kilala. Ngumiti naman ang lalaki sa kanya. My pleasure. You're also my girlfriend's friend, so it's okay, sagot nito, may bahagyang lamig ngunit may respeto. Mabuti naman at mukhang disente itong foreigner. Nagpatuloy ang kwentuhan ng tatlo. Masaya ang kanilang usapan, ngunit nang makita ni Emily na malapit ng mag-alauna, agad siyang nagpaalam. Alam niyang kailangan na niyang bumalik sa opisina. Baka pag-alitan pa siya ni Sir Ethan. Pagpasok niya sa opisina, isang matapang at pamilyar na amoy ng pabango ng lalaki ang agad na sumalubong sa kanya. Amoy David pagpasok niya sa opisina, isang matapang at pamilyar na amoy ng pabango ng lalaki ang agad na sumalubong sa kanya. Amoy David Beckham Classic pa yata. Kahit hindi pa niya tingnan ang mesa ng kanyang boss, alam niyang naroon na ito. Late na naman siya. Good afternoon, sir. Bati ni Emily habang maingat na pumasok at umupo sa kanyang lugar. Narinig niya ang mahina nitong pagtango, ngunit hindi ito nagsalita. Agad niyang kinuha ang kanyang notepad upang tingnan ang schedule ng araw. Baka may emergency meeting na naman. Clear, sabi niya matapos basahin ang nakasulat. Tahimik pa rin ang kanyang boss, abala sa pagtatype sa keyboard nito. Itinuon ni Emily ang kanyang pansin sa computer, pilit na iniiwasan ang anumang awkward na pakiramdam. Baka nakasimangot na naman ito. Where have you been? Tanong ng kanyang boss, bumasag sa katahimikan. Ang boses niya ay nakakakaba talaga. Natigilan si Emily. Tumingin siya sa direksyon ng kanyang boss upang tiyakin kung siya ba ang tinatanong nito. Hindi kasi ito tumitingin sa kanya, kaya hindi siya sigurado. Baka nagjo-joke lang ito. Pardon, sir, tanong niya, bahagyang naguguluhan. Baka ibang Emily ang hinahanap niya. Tumigil sa pagtatype ang kanyang boss at tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, tila may hinahanap na sagot. Ano na naman kaya ang problema nito? Saan ka galing? Ulit nito, ang boses ay may bahagyang diin. Parang ang sama ng araw niya. Si Ethan Blake, ang kanyang boss, ay kilala sa pagiging tahimik ngunit may presensyang nakaka-intimidate. Madalas silang mag-usap, ngunit laging tungkol lamang sa trabaho. Napakunot noo si Emily sa tila personal na tanong nito. Bakit niya ako tinatanong ng ganito? Kumain lang po, sir, magalang na sagot ni Emily, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Baka bigyan pa niya ako ng bonus kung maging mabait ako. Alam kong kumain ka, pero ang tanong ko, saan ka nagpunta? Hindi kita nakita sa cafeteria, sabi pa nito, ang mga kilay ay magkadikit na. Mukha siyang masungit na modelo. Sa Jollibee po ako kumain, sir. May kaibigan kasi akong gustong makipag-meet.
Sakto naman na lunch, kaya pumayag na ako, sagot niya, pilit na iniwasan ang anumang tono ng kaba. Alam niya na hindi dapat siya magsinungaling dito. Babae, tanong nito, sabay taas ng isang kilay. Bakit ba siya nagtatanong tungkol sa buhay ko? Mabilis na umiling si Emily. Hindi po, sir. Babae po, sagot niya, kahit pa naninibago siya sa tila interogasyon nito tungkol sa kanyang personal na buhay. Hindi naman ito ang tatay ko, bakit niya ako tinatanong ng ganito? Tumango si Ethan at saka umiwas ng tingin. Para bang mayroon siyang iniisip na hindi niya maintindihan. Bakit po, sir? Tanong ni Emily, hindi mapigilan ang sarili. Bakit niya ako tinitignan ng ganito? Wala naman. Hindi kasi kita nakita kanina sa cafeteria, sagot nito, tila may bahagyang inis. Siguro, gutom lang siya. Nanlaki ang mata ni Emily sa sagot nito. How did you know? Sa cafeteria ka rin ba kumakain, sir? Tanong niya, halatang gulat na gulat. Ni minsan ay hindi pa niya nakitang kumain si Ethan sa cafeteria. O baka siya lang ang hindi nakakapansin dahil laging abala sa pagkain. Baka sa VIP room siya kumakain. Of course, sa cafeteria naman talaga tayo kumakain lahat, hindi ba? Sagot ni Ethan, tila may bahagyang lamig sa boses. Bakit ang cold niya sa akin? Oo nga, pero hindi kasi kita napapansin. Saan ka ba madalas pumupwesto, sir? Tanong ni Emily, na parang nakakalimot na boss niya ang kausap. Nagiging feeling close na naman siya. Tumaas ang kilay ni Ethan, dahilan para agad na mag-ayos ng upo si Emily. Napahiya siya sa kanyang pagiging feeling close. Baka tanggalan pa ako ng trabaho. Ilang minuto rin ang lumipas sa katahimikan bago muling nagsalita si Ethan, na tila out of nowhere. Sa may likuran ako, biglang sabi nito, na parang wala lang. Ano kaya ibig sabihin niya? Tanong ni Emily, halatang naguguluhan. Baka may nakalimutan siyang i-check. Tumingin si Ethan sa kanya, ang mga mata nito ay may bahagyang ngiti na hindi niya maipaliwanag. Sa may likuran ako palaging nakaupo, ulit nito, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tono na parang may ibig sabihin. May gusto kaya siya sa akin? Hindi na nakapagsalita si Emily. Napaisip siya kung bakit tila alam ng kanyang boss ang bawat galaw niya, kahit pa hindi naman ito nagpaparamdam. Ngunit pinili niyang manahimik, pilit na iniiwasan ang anumang maling interpretasyon. Huwag kang mag-asyom, Emily. Tumingin si Ethan kay Emily, ang mga mata nito ay tila may bahagyang laro ng emosyon. Ano kaya ang iniisip niya? Sa may bandang likuran mo. Doon ako palaging nakaupo, sagot nito na parang napaka-natural lang, ngunit may bigat sa bawat salita. Ganon, nalaglag ang panga ni Emily sa narinig. Hindi niya alam kung paano magre-react. Marami siyang gustong itanong, bakit? Kailan pa? Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang masabihan na, feeling close, o magmukhang masyadong interesado. Kaya ngumiti na lang siya ng pilit at bumalik sa trabaho. Kailangan kong kumita ng pera. Nang matapos ang kanyang trabaho, hindi agad umuwi si Emily. Tumambay muna siya sa kanyang mesa habang hinihintay ang pag-download ng isang dating app na matagal na niyang naririnig mula sa mga kaibigan. Baka sakaling may foreigner na magkagusto sa kanya. Nang sa wakas ay ma-download ito, mabilis niyang in-install at nag-login. Ang puso niya ay bahagyang bumilis, hindi niya alam kung excitement o kaba ang nararamdaman niya. Ano kaya ang magiging buhay niya sa dating app? Habang abala siya sa cellphone, biglang narinig niya ang boses ni Ethan mula sa likuran. Nako, Kate Kat, Miss Guillermo, hindi ka pa uuwi? Tanong nito, malamig ngunit may bahagyang pag-aalala sa tono. Concerned ba siya sa akin? Date. Napasigaw si Emily sa gulat, halos mabitawan ang cellphone niya. Agad siyang umayos ng upo, pilit na pinapakalma ang sarili. Hala, nakakahiya. Paglingon niya, nakita niya si Ethan na nakataas ang isang kilay, halatang nagtataka habang pabalik-balik ang tingin nito sa kanya at sa kanyang cellphone. Ano kaya ang iniisip niya? May hinihintay po ako, sir, sagot ni Emily, pilit na iniwasan ang anumang awkward na sitwasyon. Ngunit imbes na kumalma si Ethan, lalo pang tumaas ang kilay nito. Bakit ba ang hilig niyang magtanong?
May date ka? Tanong nito, diretso at walang paligoy-ligoy, na tila hindi kumbinsido sa sagot niya. Seryoso talaga siya. Mabilis na umiling si Emily, halos masyadong mabilis na parang nagtatanggol. Ayoko na magsinungaling. Wala naman po, sir, sagot niya, pilit nang umingiti upang magmukhang kalmado. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Ngunit parang hindi pa rin kumbinsido si Ethan. Ilang segundo itong tumitig sa kanya, bago unti-unting bumalik ang normal na ekspresyon nito. Sa wakas, lihim na nakahinga ng maluwag si Emily. Nang makita niyang hindi na siya tinitingnan ng kanyang boss, mabilis niyang binalik ang atensyon sa kanyang cellphone. Huhulaan ko kung sino ang magchat-chat sa akin. Avatar lang ang inilagay niya sa kanyang profile sa dating app. Ayaw niyang may makakilala sa kanya, kaya't pinili niyang gawing simple at anonymous ang kanyang account. Bago pa man siya makapag-explore ng maayos, biglang may nagchat sa kanya. Agad nagkagusto sa kanya, napakunot siya ng noo habang tinitingnan ang mga unang mensahe, karamihan ay mga mukhang Amerikano, na hindi naman niya bet. Ngunit isang mensahe ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Ang username nito ay, Your M, wala itong larawan, avatar lang din tulad niya, at tila may misteryosong dating. Sino kaya ito? Hi! Ang simpleng chat nito. Mukhang seryoso siya. Hindi maaari ni Emily kung bakit, ngunit parang may sariling isip ang kanyang mga daliri at mabilis siyang nag-reply. Parang kilala niya ang username na ito. Hello, how are you? Tanong niya, casual ngunit may bahagyang excitement. Bakit kaya niya ito kinakausap? I'm fine. How about you? Sagot nito, mabilis din ang tugon. Gusto niya makipagkaibigan. I'm fine also. By the way, I'm your M, pakilala nito. Napatawa si Emily nang mabasa ang mensahe. Napakasimple, ngunit may kakaibang dating. Ang cute, magpapakilala ka na nga lang, username pa ang sinabi mo at hindi ang totoong pangalan, bulong niya sa sarili, ngunit hindi niya napigil ang ngumiti habang nagtatype ng sagot. Mas gusto niyang sabihin ang pangalan niya. I know. Alam ko kung paano basahin ang username mo, reply niya, may kasamang ngisi na hindi niya mapigilan. Habang nag-uusap sila, hindi niya maiwasang mapaisip kung sino si Your M, may kakaiba sa simpleng paraan ng pakikipag-usap nito, parang may misteryo, ngunit hindi nakakailang. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang gusto niyang malaman pa ang higit tungkol dito. Gusto niya itong makilala. Why are you laughing? Tanong ng kachat niya, dahilan para magtaka si Emily. Napuno ng kunot ang kanyang noo. Wala namang ibang tao sa opisina maliban kay Ethan. Napaisip siya, si Ethan kaya ito? Ngunit nang lingunin niya ang boss niya, nakita niyang seryosong-seryoso itong nakatutok sa trabaho. Napailing na lang siya. Malabo. Imposible. Baka may iba pang tao sa loob ng Blake Industries. Paano mo nalaman? Tanong niya, hindi mapigil ang magduda. Kinakabahan siya. Mabilis niyang nilinggan ulit si Ethan. Sinilip niya kung gumagalaw ba ang mga kamay nito sa keyboard. Ngunit nanatili itong walang ginagawa, at sa mismong sandaling iyon, may natanggap siyang bagong mensahe mula sa kachat. Napabuntong hininga siya ng maluwag. Akala niya talaga si Ethan. Baka may stalker siya. Wala lang. Just a guess. Sagot ng kachat niya. Parang naging seryoso ang usapan Napaisip si Emily kung ano ang dapat niyang i-reply. Ngunit sa halip na sumagot, napagpasyahan niyang umuwi na lang. Kinuha niya ang kanyang bag, tumayo, at lumingon kay Ethan. Kailangan niya ng magpahinga. Sir, uuwi na po ako, paalam niya, pilit na pinapanatili ang kanyang tono na magalang. Paraan na rin niya ito para magpaalam na rin. Tumunghay si Ethan mula sa kanyang ginagawa at tumango. Tumutol pa kaya siya? Okay. Ingat, sagot nito, casual ngunit may kakaibang lamang sa tono. Napaka-weird naman niya. Natigilan si Emily. Unang beses siyang sabihan nito ng, ingat. Para bang may kakaibang init sa simpleng salitang iyon na hindi niya maipaliwanag. Gusto niya tuloy magstay sa opisina. Ikaw rin, nauutal niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Agad niyang tinungo ang pinto at lumabas ng opisina, pilit na pinipigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Baka magka-heart attack pa siya.
Pagka-uwi niya sa apartment, agad siyang nagbihis ng pambahay at nagluto ng makakain. Simpleng sunny side up egg lang ang kanyang ginawa, ngunit sapat na ito para sa kanya. Matapos magluto, mabilis niyang kinain ang kanyang hapunan. Pagkatapos ay nagpahinga saglit bago nag-half bath. Ang ganda ng bango niya. Pagkatapos ng half bath, pumasok siya sa kwarto at humiga. Sakto namang pagtama ng kanyang likod sa kama, tumunog ang cellphone niya. Agad niya itong inabot, excited na makita kung sino ang nag-message. Sumandal siya sa headboard habang binuksan ang cellphone. Baka si, your na, doing eating your dinner, bungad na tanong ng kachat niya kanina, si, your ha? Nahulaan niya agad, yes, ikaw, mabilis niyang sagot, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Kinikilig siya, tapos na rin, sagot nito. Ang bilis niya mag-reply. Saan ka nga pala nakatira? I bet nasa Pilipinas ka lang dahil marunong kang magtagalog, tanong ni Emily, pilit na inuuna ang usapan. Ang saya-saya niya makipag-usap sa kanya. Foreigner talaga ang hanap niya, ngunit dahil wala siyang makitang swak sa gusto niya, naisip niyang baka pwede na rin ang kachat na ito. Hindi naman masama, sa isip niya. Ang bait-bait niya kaya. Oo, nasa Pilipinas lang ako. Pero I'm not pure Filipino. I'm half Spanish, sagot nito. Ang yaman naman niya. Nalaglag ang panga ni Emily. Parang hindi siya makapaniwala. Unang kachat pa lang niya, jackpot na agad. Sinwerte siya. Wow, sagot niya, halos hindi makapagsalita. Sa loob-loob niya, parang hindi totoo ang nangyayari. Pakiramdam niya ay nasa isang pelikula siya, ngunit habang tumatagal, hindi niya maiwasang mag-isip, sino nga ba talaga si, your Ang ganda talaga ng name niya. Ilang sandali pa, nag-send ng litrato ang kachat niya. Agad niyang binuksan ito, at hindi niya mapigil ang mamangha. Kahit natatakpan ang mukha nito, halata pa rin sa mga mata nito na may itsura. Ang makapal na kilay, gray na mata, at mapupulang labi ay tila isang obra maestra na hindi mo mapigil ang titigan. Parang may kakaibang alindog na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Ay, nakakakilig. Saan to galing? Facebook, Google, Instagram, o Twitter? Tanong ni Emily, pilit na pinipigilan ang pagdududa ngunit hindi maialis ang pagiging maingat. Hindi kasi siya sigurado kung totoo bang sa kanya ang litrato na iyon. Baka scammer siya, na ako naman talaga yan. Mukha bang hindi ka panipaniwala, sagot nito, casual ngunit may bahid ng kumpiyansa. Seryoso talaga siya, hindi naman, just making sure. Ang gwapo kasi, sagot niya ng direkta, halos hindi na iniisip ang magiging reaksyon ng kachat niya. Wala na siyang pakialam kung ano ang sasabihin nito, online lang naman sila, hindi naman sila nagkikita. Kaya pwede siyang maging totoo. Thank you. I'll take that as a compliment, tugon nito, na sinundan ng isang simpleng emoji. Napangiti si Emily nang hindi niya namamalayan. Baka maging sila talaga. Anyway, matulog na tayo. The clock is ticking. Baka mapuyat ka pa, dagdag pa nito, tila may pag-aalala. Ang sweet, hindi maiwasang mapangiti ni Emily. Napaisip siya, ang bait naman nito. Parang, green flag. Iniisip pa lang niya ang posibilidad na maging sila, kinikilig na siya. Baka siya na talaga. Sure. Good night, your sagot niya, may kasamang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Gusto niya ng ice cream. Good night, W. Emily, sagot naman nito. Ano kaya ibig sabihin ng W? Natulog si Emily nang may ngiti sa kanyang labi. Ang simpleng usapan nila ay tila nagbigay ng liwanag sa kanyang gabi. Kaya naman paggising niya kinabukasan, maganda agad ang kanyang mood. Hindi tulad ng dati na laging nagmamadali at halos hindi na makapag-almusal, ngayon ay kalmado siya. Chill lang ang bawat kilos niya, at may pakanta-kanta pa habang naliligo. Ang saya-saya niya. Eksaktong 7 a.m., nakarating na si Emily sa opisina. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang nasa loob na si Ethan. Noon kasi, palaging siya ang nauuna. Ano kaya ang nangyari? Good morning, sir, bati niya nang may ngiti sa labi. Hindi niya mapigil ang maging magaan ang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may mangyayaring maganda ngayong araw. Tumingin naman si Ethan kay Emily, at saka ngumiti.
Mukhang maganda rin ang mood niya. Good morning din, Miss Guillermo, sagot nito. Ngayon lang niya narinig ang boses nito na puno ng saya. Natigilan si Emily. Parang tumigil ang oras. Hindi niya mapigil ang lingunin si Ethan. Unang beses kasi na binati siya nito pabalik. Ang simpleng tugon nito ay parang may kakaibang epekto sa kanya. Bakit kaya ganito ang nararamdaman niya? Yes, Miss Guillermo. Do you need something? Tanong ni Ethan nang mapansin ang sandaling pagtigil ni Emily. Bakit niya ako tinatanong ng ganito? Agad na umiling si Emily, pilit na binabalik ang sarili sa kasalukuyan. Kinakabahan siya sa nararamdaman niya. Wala naman, sir, sagot niya, pilit na pinipigilan ang bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Siguro, nagugutom lang siya. Mabilis siyang umupo sa kanyang upuan at inilapag ang bag sa mesa. Pilit niyang iwinaksi ang pag-iisip tungkol kay Ethan at itinoon na lang ang pansin sa computer. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mapigil ang mapaisip, bakit parang may kakaiba sa araw na ito. Baka mamaya, sabog ang mundo. Ilang sandali pa, napangiti na lang si Emily habang naaalala ang conversation nila ni M kahapon. Ang simpleng alaala ay tila nagbibigay ng kakaibang saya sa kanyang umaga. Parang nagkaka-crush na yata siya. Parang nasa mood ka yata ngayon, Miss Guillermo. May nangyari ba? Biglang tanong ni Ethan, na tila napansin ang ngiti sa kanyang labi. Sinusundan ba niya ako? Bahagyang nagulat si Emily, ngunit agad siyang umiling. Gayunpaman, hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Bakit ba ang cute-cute niya? Wala naman, sir. Maaga lang po akong nakatulog kagabi, kaya maganda ang gising, sagot niya, pilit na pinapanatiling casual ang tono. Gusto niya makita si M. Tumango-tango si Ethan, ngunit halata sa mukha nito na parang hindi kumbinsido. Ano kaya ang binabalak niya? Anong schedule ko today? Tanong nito, pilit na binabago ang usapan. Baka gutom na naman siya. Agad namang napatingin si Emily sa kanyang iPad. Sa sobrang saya niya, nakalimutan niyang sabihin ang schedule ng boss niya. Nakakahiya. Wala po kayong lakad ngayon, sir. Wala ring meeting, sagot niya matapos tingnan ang schedule. Mukhang maganda ang araw ni Ethan. That's great. Makakapagpahinga rin ako kahit papaano, sagot ni Ethan, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Excited na siya. Tumango si Emily at ngumiti rin. Ang cute talaga niya. Dapat lang, sir, hindi naman pwedeng araw-araw kayong nakababad sa trabaho. Nakakapagod din yan, at baka magkasakit pa kayo. Bakit concerned siya sa kanya? Well, tama ka naman, sagot ni Ethan, na tila napaisip. Anyway, malapit na ang birthday mo, hindi ba? Hala, alam niya birthday niya. Bahagyang nagulat si Emily, ngunit agad siyang tumango. Bakit niya kaya tinanong? Yes, sir. Sa makalawa na po, sagot niya, may bahagyang excitement sa boses. Malapit na siyang magkaroon ng regalo mula kay M. Where do you want to celebrate? Tanong ni Ethan, seryoso ngunit may halong interes. Talaga bang gusto niya ako ay celebrate? Napaisip si Emily. Alam niyang may gusto siyang sabihin, ngunit nagdadalawang isip siya kung papayagan ba siya nito. Alanganin man, sinubukan niya pa rin. Sa probinsya po sana. Sir, 1 taon ko na rin pong hindi sila nakikita, sagot niya, medyo alanganin. Bahala na kung payagan niya. How long? Seryosong tanong ni Ethan, na tila may halong pag-aalala. Bakit siya nag-aalala? Marahang napakagat si Emily sa kanyang labi at umiwas ng tingin. Nahihiya siyang baka hindi siya payagan. Kahit 1 linggo po, sagot niya, halos pabulong. Napayuko siya, iniisip na baka hindi ito pumayag. Pero sayang din na hindi makita ang kanyang pamilya. Okay, sagot ni Ethan, maikli ngunit puno ng kahulugan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Napatunghay si Emily, hindi makapaniwala sa narinig. Tumingin siya kay Ethan, tila naghahanap ng kumpirmasyon. Totoo kaya ito? Okay, you mean papayagan mo ako? Tanong niya, bakas sa boses ang tuwa at excitement. Ang bait-bait niya. Yes. That will serve as your birthday gift. Kahit nasa probinsya ka, may sweldo ka pa rin. Just enjoy your day with your family, sagot ni Ethan, diretso ngunit may lamang sa tono. Oh,
Ang sweet, hindi napigilan ni Emily ang sarili. Napasigaw siya sa tuwa at halos mapatakbo palapit kay Ethan. Gusto niya sanang maiyak sa sobrang saya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Baka isipin niya na hindi niya ito mahal. Thank you, sir. You're the best boss ever, bulalas niya, puno ng emosyon. Hindi siya makapaniwala na ang bait ng kanyang boss. Napailing si Ethan, ngunit lihim itong napangiti. Sa wakas, nakita rin niya si Emily na masaya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpaalam na si Emily kay Ethan. Madaling araw pa lang ay bumiyahe na siya patungo sa probinsya. Habang nasa biyahe, ramdam niya ang excitement na muling makita ang kanyang pamilya. Nang makarating siya sa kanilang lugar, saktong 4 AM yun. Agad siyang tumawag ng tricycle para magpaarkila. Nakakatakot pa naman sa daan. Habang papalapit sa kanilang bahay, hindi niya mapigil ang mapangiti. Sa wakas, pagkatapos ng 1 taon, muli niyang makikita ang mga taong mahal niya. Sino kaya ang sasalubong sa kanya? Mabilis na napatigil ang kanyang ina sa ginagawa nitong pagpitpit ng palay nang marinig ang pamilyar na boses ni Emily. Agad niyang iniwan ang hawak at tumayo, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Si Emily naman, hindi na nakapaghintay at mabilis na bumaba mula sa tricycle. Tumakbo siya palapit sa kanyang ina at mahigpit itong niyakap. Grabe, miss niya talaga ang nanay niya. Anak, umuwi ka na? Halos nanginginig ang boses ng kanyang ina sa sobrang tuwa, habang bakas sa mukha nito ang pagkagulat at kasiyahan. Ang ganda ng ngiti niya. Tumango si Emily, may ngiting abot hanggang tenga. Hindi niya mapigilan ang kanyang saya. Ma, nandito na ako, sagot niya, puno ng lamang. At magsasama na ulit sila. Hindi na napigilan ng kanyang ina ang sarili. Mahigpit siyang niyakap, tila ayaw ng pakawalan. Ramdam ni Emily ang init ng luha ng kanyang ina na tumama sa kanyang balikat. Bahagya siyang kumalas mula sa yakap at hinawakan ang mukha nito. Ang lambot pa rin ng balat niya. Ma, huwag ka nang umiyak. Kita mo naman, nandito na ako. Hindi ka ba masaya na nandito na ang maganda mong anak, biro niya, sabay kindat. Kailangan maging masaya. Napatawa ang kanyang ina, kahit papatuloy ang pagtulo ng luha nito. Ikaw talaga. Buti nakauwi ka na. Halika, pumasok na tayo sa loob. Hintayin na lang natin ang itay mo. Aya nito, pilit pinapahid ang mga luha sa mata. Kailangan nilang magsaya ngayon. Akmang papasok na sana si Emily nang bigla niyang maalala ang kanyang mga gamit. Wait lang, Maria. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko, sabi niya, sabay takbo pabalik sa tricycle. Kailangan niya itong kunin agad. Pagdating niya, nakababa na ang kanyang malita at bag sa tabi ng tricycle. Mabilis niyang iniabot ang pamasahe sa driver. Kailangan niyang magtipid. Maraming salamat po, Manong, sabi niya, may ngiti sa labi. Maraming salamat din, ma'am. Ingat po kayo, sagot ng tricycle driver bago umalis. Ingatan mo ang daan. Hinayla ni Emily ang kanyang malita pabalik sa bahay. Napansin niyang akmang lalabas ang kanyang ina para tulungan siya, kaya agad niya itong pinigilan. Huwag siyang papagodin. Ma, huwag na po. Kaya ko na to. Diyan ka lang, sabi niya, may kasamang matamis na ngiti. Kaya niya ang lahat, napailing na lang ang kanyang ina, ngunit hindi nito maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Noon pa man, alam niyang ayaw ni Emily na nakikita siyang nahihirapan. Kaya nga rin lumuwas ito ng Maynila upang maibsan ang bigat ng kanilang buhay at hindi na siya kailangang magtrabaho ng sobra. Mahal na mahal niya ang Emily niya. Pagpasok nila sa bahay, bumungad agad kay Emily ang 2 kapatid niyang si Ryan at Jake, nakaupo sa sofa at abala sa panonood ng TV. Hindi nakapigil si Emily at agad silang sinermonan. Kailangan nila mag-aral. Hoy, Ryan at Jake. Ano naman ang ginagawa niyo? Bakit nakaupo lang kayo dyan sa sofa? Bakit hindi niyo tinutulungan si Mama? Tanong niya, sabay taas ng kilay. Kailangan silang maging responsable. Napatingin ang dalawa, halatang nagulat sa biglang pagsulpot ng kanilang ate. Tumayo sila agad, tila nahihiya. Ang lalaki na nila. Ate, kakauwi mo lang, sermon agad, biro ni Ryan, ngunit mabilis na kinuha ang bag ni Emily. Si Jake naman ay tumayo rin at tumulong sa pag-aayos ng gamit.
Ang babait talaga ng mga kapatid niya. Napailing si Emily, ngunit lihim siyang napangiti. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang saya ng muling makasama ang kanyang pamilya. Ang saya-saya niya talaga. Ano naman, tapos naman kaming magsaing, may naluto na rin kaming ulam, sagot ni Ryan. Hindi naman sila tamad. Anong pinagluloko mo ba ako, Ryan? Mukha na ba akong matanda, ha? Pagpuputol pa ni Emily sa sasabihin sana ng kanyang kapatid. Mukhang bata pa kaya siya? Mabilis naman na napalingon sa kanya ang kapatid. Nung una, ay nanlaki pa ang mga mata nito at saka kinusot pa ang mga mata para tingnan kung totoo ba ang kanilang nakikita. Napangiti na lamang si Emily sa inakto ng kanyang kapatid. Ang cute nila talaga. Ate, sabay na sigaw ng kanyang mga kapatid, at sinalubong kaagad siya ng mahigpit na yakap. Ang tagal na rin nilang hindi nagkita. Agad naman niyang niyakap pabalik ang mga ito. Ang bango-bango nila, nako, ang lalaki niyo na, natutuwang sabi pa ni Emily. Parang kailan lang, naglalaro pa sila sa labas. Ate, kailan ka pa dumating? Hindi ka namin napansin, pagtatanong pa ng kanyang kapatid na si Jake. Baka nagbubulungan sila. Ngayon lang. At saka talagang hindi niyo ako maririnig, Ang lakas ng volume ng TV, abot hanggang sa labas, natatawang sabi pa ni Emily at kumalas sa yakap. Kailangan nilang maging responsible. Alam kong mahaba-haba pang usapan yan, kaya pumasok na muna tayo sa loob. Hintayin na lang natin ang ama ninyo, at paniguradong matutuwa yun, singit sa kanila ng kanyang ina. Baka malungkot siya. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ni Emily na inakay pa siya papasok sa loob. Agad na nilaibat ni Emily ang kanilang bahay. Malaki na rin ang pinagbago. Ang bahay na gawa lang sa kahoy at kawayan noon, ngayon ay sementado na at may mga furnitures pa. Nakabili na sila ng mamahaling furnitures. Habang hinihintay ang kanilang ama, nagtsikahan muna ang mga ito. Panay tawa lamang sila dahil sa kanilang mga kalokohan. Nang dumating naman ang kanyang ama, ay agad niya itong sinalubong ng yakap. Naaawa pa siya dahil halatang galing pa ito sa sakahan, marurumi pa ang kamay at paa nito. Kailangan niya itong tulungan. Bakit naman nagpagabi ka sa sakahan? Alam mo namang madilim na sa daan, sermon pa niya sa kanyang ama. Hindi niya mapigilan na mapaiyak. Talagang miss na miss niya na ito. Ang tagal na nilang hindi nagkita. Isang mahigpit na yakap lang ang sagot ng kanyang ama. Kalaunan, ay naramdaman na niya ang mainit na luha nito. Kaya naman agad na kumalas si Emily sa yakap upang panasan ang luha nito. Baka mamaga ang mata niya. Papa naman, nandito na nga ako, tapos umiiyak ka pa. Pinapaiyak mo ako lalo, nakangusong sabi ni Emily. Sabi na hindi ito magiging masaya. Na-miss kasi kita, anak. Matagal rin na hindi kita nakita. Akala ko mamamatay na ako nang hindi ka masisilayan pa, sagot ng kanyang ama. Napakadrama ng papa niya, huwag ka namang magsabi ng ganyan. Nandito pa ako, nandito pa ang paborito mong anak, pagbibiro pa ni Emily upang mabawasan ang pagkalungkot nito. Siya kaya ang paboritong anak? Mas paborito kami, singit naman ni Jake. Ngunit binilangan lamang niya ito. Hindi niya alam kung sino ang mas paborito. Napatawa naman ang kanyang ama at ina sa inakto niya, kung kaya't napangiti naman siya. Pagkatapos ng kanilang yakapan, ay kumain na agad sila. Si Emily na ang nag-aasikaso at hinayaan na lamang ang kanyang pamilya na umupo. Pagkatapos ihanda ang pagkain, ay agad naman silang kumain. Sobrang gutom na niya. Nang matapos silang kumain, ay nagpaalam na agad si Emily na magpapahinga. Pinasok niya muna ang kanyang mga gamit at pasalubong sa loob. Napagpasyahan niya na bukas na lamang niya ibibigay ang kanyang pasalubong, total bukas naman ang kanyang kaarawan. Matutulog na muna siya, agad na humiga si Emily sa kanyang kama. Simple lang naman ang kanyang kwarto, walang gaanong design, pero malinis. Akmang ipipikit na sana niya ang kanyang mata nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong binuksan. Nang makita na si RM ang nagchat sa kanya, ay agad siyang napaupo. Ano naman kaya ang sasabihin niya? Kamusta ka? Hope you're doing good, chat pa nito. Mukhang concerned siya sa kanya. Napangiti naman agad si Emily sa simple na mensahe nito. Ang bait-bait niya talaga. Hi,
I'm doing good. Happy ako now kasi nakasama ko ang pamilya ko ngayon sa probinsya, reply pa ni Emily. Ang saya-saya niya ngayon. Agad naman itong nag-reply. Ang bilis. That's good. Enjoy then. Kailan ang birthday mo? Chat pa ulit nito. Excited na kaya siya para sa birthday niya? Bukas na, nakangiting reply ni Emily. Excited na siya sa regalo. What do you want? I mean, anong gusto mong regalo? Pagtatanong pa nito. Ang dami naman niyang pera. Chocolates, reply naman ni Emily. Hindi niya alam kung ano talaga ang gusto niya. Ayaw niya kasing maging demanding. Hindi ka sure? How about car, condo, or something na magagamit ng family mo? Reply naman nito. Hala, ang yaman naman niya. Napaawang naman ang bibig ni Emily. Mamahalin kasi ang pinapapili nito. Nakakahiya naman kung tatanggapin niya. Motor na lang, para may masakyan ng papa ko kapag papunta siya sa sakahan, reply naman niya. Nagbibiro lang naman si Emily dahil alam naman niya na hindi ito magpapadala, kasi hindi naman ito humihingi ng address sa kanya. Joke lang. Okay. Expect the motorcycle tomorrow, sagot ni your OMG. Totoo ba ito? Napailing na lamang si Emily. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Okay, thank you, nakaagad pang gagatong pa ni Emily sa kalokohan. Baka magbago pa ang isip niya. Akmang itatabi na sana ni Emily ang kanyang cellphone nang bigla na naman itong tumunog. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa kanya ang text mula kay Ethan. Nag-text sa kanya si Sir Ethan. Nakarating ka na ba? Bukas na ang birthday mo, hindi ba? Happy advanced birthday, Emily, basa pa niya sa mensahe ni Ethan. Ang sweet naman niya. Hindi maiwasan ni Emily na mapangiti. Kahit papaano, ay napalapit na rin ang loob nila sa isa't isa. Parang dati lang, galit siya sa kanya. Opo, sir. Kanina pa ako nakarating. Hindi lang ako nakatext kasi nagkwentuhan kami ng pamilya ko. Thank you sa pagbati, sir. Thank you rin at pinayagan mo akong umuwi dito sa amin, reply naman ni Emily kay Ethan. Kailangan niya magpasalamat sa kanya. You deserve that, Emily. Mabait at hardworking ka naman, kaya deserve mo ng regalo na magpapasaya sa'yo, reply naman nito. Ang bait-bait niya talaga. Salamat, sir. Reply pa ni Emily. Kailangan niya lagi siyang maging magalang. Hinintay pa niya na mag-reply ito, ngunit nang lumipas ang ilang minuto at wala siyang natanggap na reply, ay humiga na siya. Nilapag na niya sa mesa ang kanyang cellphone. Ay off na sana niya ang ilaw nang biglang magring ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong sinagot upang hindi magising ang kanyang pamilya. Nang makita na si Ethan ang tumatawag, ay napakunot pa ang kanyang noo. Tumatawag lamang kasi ito kapag may mahalagang sasabihin tungkol sa kumpanya. Baka may fire drill. Good evening, sir. Bati naman ni Emily at saka muling umupo at sinandal ang ulo sa headboard ng kama. Kailangan niya maging formal. Good evening. Hindi ba ako nakakagambala? Tanong nito, base sa kung paano ito magsalita. Baka may mahalagang sasabihin siya. Hindi naman, sir. Nasa kama na rin naman ako, Patulag na, sagot naman ni Emily. Hindi naman siya galit sa kanya. Naramdaman naman niya ang pagtahimik ni Ethan sa kabilang linya. Ilang minuto rin ang lumipas bago niya narinig ito na parang humiga sa kama. May sakit kaya siya? Same. Patulag na rin ako. Nasa kama na rin, pag-iinforma pa nito. Bakit niya sinabi iyon? Marahang napaiwas ng tingin si Emily. Hindi niya maiwasan na mapalunok dahil sa sinabi nito. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Okay, sagot naman niya na akala mo ay walang pakialam. Ang cute naman niya magsalita. Bakit ka pala tumawag, sir? Pag-iiba pa niya sa usapan. Kailangan na niyang magpahinga. Wala naman. May kailangan lang akong i-check, sagot naman nito. Nako, work na naman. Napakunot naman ang kilay ni Emily. Ano naman kaya iyon? I-check. Ang alin, sir? Gabi na. Matulog na tayo, sagot niya, sabay pag-iiba ulit ng usapan. Ano ba ang gusto niyang sabihin? Okay, good night, Emily, sagot ni Ethan. Bakit parang ang lungkot ng boses niya? Good night, sir, humikab naman si Emily dahil sa sobrang antok. Kailangan niya ng matulog para maging maganda siya.
Nang matapos ang usapan nila, ay agad na natulog si Emily. Pagod din kasi siya kaya mabilis siyang hinayla ng antok. Kinabukasan, ay busy ang lahat sa pagde-design ng kanilang sala. Buti na lamang at malawak ang kanilang sala kaya hindi nahihirapan ang mga taong tumutulong sa pagdedesisyon. Ang lechon baboy ay niluluto pa ng mga kapitbahay nila na tumulong sa kanila. Ang babait talaga nila. Sige, anak, mag-ingat kayo, sigaw naman ng kanyang ama mula sa kusina. Kailangan maging safe ang mga ingredients. Agad na bumiyahe si Emily papunta sa palengke. Buti na lang at may narkile siyang tricycle kaya't hindi na siya mahihirapan sa pag-uwi. Sa fruit section, ay mangga, watermelon, at saging lang ang binili ni Emily. Sa meat section naman, ay karneng baboy lang ang kinuha niya. Sinakto lang niya ang dami na magagamit para sa lulutuin nilang gisado, larua, at lumpia. Kailangan niyang maging responsable. Matapos maglibot-libot sa palengke, ay agad na silang umuwi. Nang makita siya ng kanyang ina, batid niyang nagulat ito, ngunit halata naman sa mukha nito na natutuwa. Tuwang-tuwa siya sa kanya. Para sa atin naman to, ma, sagot naman ni Emily at saka isa-isa nang nilabas ang mga binili niya. Kailangan nila kumain ng masarap. Una niyang ginawa ay ang mango float at fruit salad para lumamig kaagad. Pagkatapos, tinulungan na niya ang kanyang ina na magluto ng lumpia at gisado. Nang matapos nilang magluto, ay lumabas si Emily upang i-check ang lechon. Kailangan niyang siguraduhin na masarap ang pagkain. Happy birthday, Emily, bati pa ng kanilang mga kapitbahay sa kanya. Ang babait nila sa kanya. Nako, salamat po, todong ngiti at tango naman ni Emily na akala mo ay tatakbo sa pagka-mayor. Kailangan niya maging magalang. Anak, may malaking karton na dumating kanina. Para sa'yo yata kasi nakapangalan sa'yo, bungad naman ng kanyang ama. Ano kaya ang laman nito? Napakunot naman ng noo si Emily. Wala naman siyang kakilala sa lugar nila na talaga namang malapit sa kanya, at noon pa man, ay walang nagbibigay sa kanya ng regalo kundi ang pamilya lamang niya. Hindi naman sa mina maliit, pero ang kanilang mga kapitbahay kasi ay naghihirap din. Kaya nga kahit ngayong araw lang, ay ginawang espesyal ni Emily ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pag-imbita ng kanilang mga kapitbahay para i-share ang blessing na mayroon sila. Gusto niya sila mapasaya. Carton, anong laman? Pagtatanong pa ni Emily. Ano naman kaya ito? Nagkibit balikat naman ang kanyang ama. Hindi niya alam kung anong laman. Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko muna binuksan kasi para sayo naman iyon, sagot naman ng kanyang ama. Baka mapag-alitan siya. Tumango-tango naman si Emily. Sinamahan siya ng kanyang ama papunta sa may kalsada. Nang nasa 4 na metro lang ang layo, ay nakita niya ito ng malapitan. Hindi maiwasan na mapakunot ang kanyang noo. Iniisip niya kung ano ang laman at kung sino ang nagbigay. Hindi naman niya ito in-expect. Ayon, may envelope, anak, agad na itinuro ng kanyang ama. Napansin ko na rin. Agad na tinignan ni Emily ang itinuro ng kanyang ama. Nang makitang mayroon ngang envelope, ay agad niya itong kinuha. Baka may clue kung sino ang nagbigay. I hope you like it. Iyon ang nakasulat sa maliit na papel na nasa loob ng envelope. Hindi niya maunawaan kung anong ibig sabihin nito. Kinabahan naman si Emily. Dahan-dahan niyang binuksan ang carton upang makita kung ano ang laman nito. Napatutup si Emily sa kanyang labi. Kalahati pa lang ang kanyang nabuksan, ngunit alam na niya kaagad kung ano ang laman. OMG! Seryoso ba ito? Nang makita ang reaksyon niya, ay binuksan naman ito ng malaki ng kanyang ama hanggang sa masira ang carton. Kailangan niya malaman kung anong laman. Tumambad sa kanila ang Kawasaki versus 1,000 sa 2023. Nalaglag ang panga ni Emily. Kahit pa walang presyo na nakalagay, ay alam na agad niya kung ano ang presyo nito. Dahil sa pagkataranta, ay agad niyang tinawagan si Ethan. Alam niyang si Ethan lang ang may kayang bilhin nito at ipadala sa kanya, dahil si Ethan lang naman ang may alam sa kanyang lokasyon. Siya lang din naman ang malapit sa kanya. Hindi na siya mapakali. Gusto na niyang ibalik ito kay Ethan. Hindi niya kayang tanggapin ang motor na nagkakahalaga ng 9.5 milyon. Sobra-sobra naman. Anak, ang ganda naman ng regalo na yan. Kanino galing? Usisa pa ng kanyang ama. Mukhang gusto niya ang regalo.
Napahilot naman si Emily sa kanyang noo. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi ko rin alam, pa, marahang sagot ni Emily habang napakagat sa kanyang labi. Baka magalit siya. Habang hinihintay na sagutin ni Ethan ang tawag, ay nagpasalamat siya ng sinagot ito. Sa wakas, Sir, ano tong pinadala mo? Hindi ko to matatanggap, Sir. Ang mahal nito, bungad agad ni Emily. Kailangan niya itong sabihin sa kanya agad. Pinadala? Anong pinadala? MS, Guillermo, nasa meeting ako ngayon kaya busy ako. Kung ano man yang pinadala sa'yo, hindi ako ang nagpadala niyan, sagot naman kaagad ni Ethan at saka mabilis na binaba ang tawag. Galit kaya siya? Napakunot naman ng noo si Emily. Nang pumasok sa isip niya ang usapan nila ni Your kagabi, ay agad niyang binuksan ang kanyang data. Tumambad agad sa kanya ang mensahe nito, Happy birthday, Wonder Emily. Sana magustuhan mo. Ang sweet naman niya. Sa mensahe nito, ay napagtanto na agad ni Emily kung sino ang nagpadala. Napasapaw na lamang siya sa kanyang noo. Grabe, hindi siya makapaniwala. Who are you? Reply naman ni Emily kay Your gusto na niya malaman kung sino ito. Nakapagtataka kasi kung bakit pinadalhan siya, gayong hindi pa naman sila ganoon kakilala. Baka mamaya, isa siyang stalker. You know who I am already, Wonder Emily. I told you I'm half Spanish. I own companies in and outside of the Philippines, sagot naman nito. Nagulat siya sa sinabi nito. Anak, alis muna ako. Titignan ko lang kung okay na ba ang pagkain sa loob, paalam ng kanyang ama. Tumango naman si Emily at saka mabilis na umupo sa kahoy na upuan na nasa ilalim ng mangga, malapit sa kung saan nakalagay ang motor. Paano niya ito i-reject? Hindi ko matatanggap ang regalo. This is very expensive, reply naman ni Emily, pinaglalaroan niya pa ang kanyang mga kamay dahil hindi siya mapakali. Hindi pa naman siya nito nakikita? That's a gift from me. Hindi mo pwedeng tanggihan ang grasya, sagot naman nito. Para bang may gusto siyang sabihin na hindi niya maipadama? But this is very expensive, halos gusto nang magwala ni Emily. Ano ba ang gagawin niya? So, ang importante naman ay galing sa puso ang pagbibigay ko, reply pa nito. Nakakakilig naman. Napabuntong hininga na lamang si Emily at pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging desidido. Salamat. Salamat sa regalo mo, sabi ni Emily. Ayaw na niyang makipagdebate pa, kung kaya tatanggapin na lamang niya ito. Baka magalit pa ito sa kanya. You're welcome. Just tell me next time kung may gusto ka pang ipabili. Bibilhin ko para sa'yo, sagot naman nito. Hindi na nag-reply pa si Emily. Tinawag na lamang niya ang kanyang kapatid upang iparada ang motor sa gilid ng kanilang bahay. Buti na lang talaga at naroon siya. Ang cool naman nito, ate. Boyfriend mo ang nagbigay, usisa pa ng kanyang kapatid matapos iparada ang motor. Nakakatuwa talaga itong kapatid niya. Napaiwas na lamang ng tingin si Emily. Hindi niya alam kung anong sasabihin. No, just a friend of mine. Ang hirap magsinungaling. Wow, sosyal naman ang friend mo na yan, ate. Talagang motor pa talaga ang regalo sa'yo, sabi pa ng kanyang kapatid habang hinahabol siya papasok sa loob. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong kagandang regalo. Hay, ewan ko, nagbibiro lang naman ako, eh. Pero tinutuo, sabi pa niya. Ngumisi naman ang kanyang kapatid. Kailangan niya itong itago. Sino ba yan? Pakilala mo naman ako ng maging kaibigan ko rin. Agad naman itong nabatukan ni Emily. Ang kulit niya. Manahimik ka nga. Alam ko na ang binabalak mo, kaya umayos ka, sabi ni Emily. Napanguso naman ang kanyang kapatid. Kailangan niya itong bantayan. Okay, sabi ko nga tatahimik na. Baka kasi magalit siya. Anak, okay na ang lahat. Nalagay ko na sa lamesa ang lahat ng pagkain, imporma pa ng kanyang ina sa kanya nang makarating siya sa bahay. Talagang napakamaalaga ng nanay niya. Sige, Maria, papapasukin ko na sila sa loob at nang makakain na tayo. 12 na rin naman, ma, sabi naman niya. Tumango naman ang kanyang ina. Kailangan nila kumain agad. Agad na tinawag ni Emily ang kanilang mga kapitbahay at pinaupo. Buti na lang talaga at kasya ang lahat sa mahabang mesa na pinabili niya kanina.
Ang ina na naman ni Emily ang nag-lead ng prayer. Matapos manalangin, ay kinantahan naman siya ng happy birthday ng kanyang pamilya at ng kanilang kapitbahay. Ang sweet nila. Happy birthday, Emily, malakas na bati ng lahat, dahilan para mapatawa si Emily. Ang saya-saya niya. Thank you, everyone. Sige na, kumain na tayo, aya naman ni Emily. Ngayon, sila ay magsasaya. Hindi niya maiwasan na mapangiti habang nanunood sa kanyang mga kapitbahay na nakangiti habang kumukuha ng mga pagkain. Sa maliit na handaan na ginawa niya, alam niyang nakakatulong din siya kahit papaano. Natuwa naman siya nang makita ang kanyang ama at ina na masayang nakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay. Halata sa mga mata nito na proud sila na kahit papaano, ay nakaya nilang magkaroon ng simpleng handaan. Proud siya sa kanila. Anak, kumain ka na, sabi naman ng kanyang ina nang mapansin ang pagtitig niya rito. Ngumiti naman si Emily at tumango. Ang bait-bait talaga ng nanay niya. Oh, ito na, Maria. Susubuan na siya. 2 lumpia, laro, at bola-bola lang ang kinuha ni Emily. Hindi kasi siya mahilig sa may sabaw at mas gusto niya ang dry foods. Kailangan niya mag-diet. Kapag gusto niyo ng dessert at drinks, kumuha lang kayo sa ref, ha? Pili lang kayo ng kung anong gusto niyo. Hindi na kasi kasya sa table kung ilalabas namin, sabi pa niya. Huwag silang mahiya. Natapos ang birthday celebration ni Emily na puno ng saya. Lahat ng kanilang kapitbahay ay binigyan niya ng pabaon na ulam para kahit papaano, ay hindi na sila magluluto ng ulam para sa dinner. I-share niya ang blessings niya. Anak, ang dami pang natira sa ulam natin, bulalas pa ng kanyang ina na para bang balisa kung ano ang pwedeng gawin sa natitira nilang ulam. Ano naman kaya ang gagawin nila? Napatigil naman si Emily. Iniisip niya rin kung ano ang pwedeng gawin. Nang makita niya si Ryan at Jake, ay agad niya itong tinawag. May naisip na siyang paraan. Bakit, ate? Inosenteng tanong ni Jake. Ano kaya ibibigay sa kanila? Baka may friends kayo na gustong makibonding, ayain nyo na. Maligo kayo sa may talon at dalhin nyo ito para hindi masayang ang pagkain, sabi pa ni Emily. Para naman mag-enjoy rin sila. Napakamot naman sa batok si Jake. Nahihiya kaya siya? Naku, may gagawin ako bukas, ate. Kailangan kong sagutan yung mga assignment ko. Gusto naman niya mag-aral. Tumingin naman si Emily kay Ryan na para bang hinihintay ang kanyang sagot. Kailangan nila sumama. Pwede ko, ate. Pero mas maganda kung tayo-tayo na lang ang maligo sa talon bukas, sabi pa ni Ryan. Ang sweet naman niya. Napatingin naman si Emily sa kanyang ina at ama. Baka hindi sila payagan. Pa, okay lang ba sa inyo? Yan din kasi ang naisip ko kanina, kaso baka ayaw nyo. Malalim pa naman doon sa talon. Kailangan nila maging responsable. Tumingin naman ang kanyang ina sa kanyang ama, na para bang nag-uusap ang dalawa gamit ang kanilang mga mata. Ano kaya sasabihin nila? Okay lang naman sa akin. Mabuti na rin iyon at nang mabantayan naman kayo, sagot naman ng kanyang ama. Sa wakas, pumayag din sila. Agad namang nag-high five ang magkapatid dahil sa naging sagot ng kanilang ama. Tuwang-tuwa naman sila. Gaya ng napag-usapan, kinabukasan ay maagang nagising ang pamilya ni Emily upang maghanda ng mga dadalhin. Excited na sila. Ate, anong susuotin mo? Pagtatanong pa sa kanya ni Ryan paglabas niya sa kanyang kwarto. Bit-bit pa niya ang isang maliit na backpack kung saan nakalagay ang kanyang damit. Baka gusto nila mag-match. Napakunot ang noo ni Emily sa tanong ng kanyang kapatid. Bakit? Ano ba naman kayang problema niya? Nagkibit-balikat ang kanyang kapatid. Baka nahihiya lang siya. Wala lang. Magdadala rin ako ng damit na match sa damit mo. Ano kaya ang binabalak niya? Tumaas naman ang kilay ni Emily. Hala, seryoso ba siya? At bakit naman? Kailangan niya malaman kung anong nangyayari. Balita ko kasi maraming naliligo doon sa talon tuwing Miyerkules, sagot naman nito. Baka mahiya siya sa kanila. So, ano namang connect doon? Gusto niya malaman kung anong pinaplano nila. Napakamot na lamang ang kanyang kapatid sa batok. Bakit kaya? Ang slow mo naman, ate. Baka kasi hindi siya makasundo sa kanila. Sinaman naman agad siya ng tingin ni Emily. Kailangan niya magpaliwanag. Ano ba kasi?
Ano ba ang pinagkakaisahan niya? Para mapagkamalan nila na couple tayo, nang sa ganun walang manliligaw at aaligid sa'yo, nakangusong sagot nito. Ang cute-cute talaga niya. Napatawa naman ng mahina si Emily. Hindi niya mapigilan na yakapin ang kanyang kapatid. Ang protective niya. Ang sweet naman ng kapatid ko, pangaasar naman niya. Mas gusto ko siya na sweet. Hindi naman. Concerned lang ako dahil baka may manligaw sa'yo dahil mapagkamalan ka nila na mabait kahit hindi naman. Kawawa yung magiging jowa mo, labas sa ilong na sabi nito. Parang hindi siya nag-aalala. Napailing na lamang si Emily. Huwag ka ring mag-alala. Wala pa sa plano ko ang magpakasal. Hanggang landi lang ang ate mo, okay? Kaya huwag ka nang mag-worry, biro niya sa kanyang kapatid. Mag-e-enjoy na lang siya sa buhay niya. Sumeryoso naman ang tingin ng kanyang kapatid. Baka magalit siya. Ate, kapag nahanap mo na talaga ang lalaki na para sa'yo, ang lalaki na mahal mo, huwag kang mag-atubili na magpakasal o sagutin ang taong yon. Mas magiging masaya kami kapag nalaman namin na nasa tamang lalaki ka, seryosong sabi ng kanyang kapatid. Hala, seryoso siya. Napangiti naman si Emily. Ginulo niya ang buhok ng kanyang kapatid. Gusto ko na rin magkaroon ng pamilya. Salamat, Ryan. For now, kayo muna ang priority ko hanggat wala pa akong boyfriend. Hindi niya sila pababayaan. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay agad na sumakay ang kanyang pamilya sa tricycle na kanyang inarkila. Enjoy naman ang lahat. Ngayon lang ulit sila nakabalik sa talon. Sobrang miss niya ang paglangoy sa talon. Umuwi sila ng 3:00 ng hapon. Mapupula na ang mata ng kanyang kapatid dahil sa paulit-ulit na paglangoy. Gabi na rin. Ate, balik tayo rito sa susunod kapag hindi ka busy, ha? Sabi ni Jake na ngayon ay nakaupo na sa tricycle habang nakatanaw sa talon. Hindi pa rin niya ito makalimutan. Oo naman, baka sa Pasko uuwi ulit ako dito, sagot naman ni Emily. Promise yan. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay dumiretso na agad si Emily sa kanyang kwarto. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone at saka binuksan ito. May message kaya mula kay Your M? How are you? Hope you're doing good. Iyan agad ang bumungad sa kanya na mensahe mula kay Your M, ang sweet-sweet niya talaga. Re-replyan niya na sana ito nang mapansin niya ang text message ni Ethan. Hala, nag-text rin siya. Kamusta ka na? The next day may meeting tayo sa mga investors. Sana makauwi ka ng maaga. Ang concern naman niya. Iyon ang mensahe mula kay Ethan. Instead na unahin si Your M, ay inuna ni Emily si Ethan. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganito. Uuwi po ako ng maaga, sir. Anong oras po ba? Reply pa niya kay Ethan. At nang bubuksan na sana niya ang app dahil akala niya ay hindi na ito magre-reply, ngunit nagulat siya nang mag-reply kaagad ito. Ang bilis niya mag-reply. 10 a.m. sharp, reply naman ni Ethan. Hala, ang aga naman. Okay, sir, I'll be there before 10 a.m., sagot niya. Kailangan niya magmadali para makarating doon. Dahil sa pagod, ay hinayaan na lamang niya ang kanyang cellphone. Hindi niya natinignan pa kung nag-reply o hindi ba, dahil nakatulog siya kaagad. Kailangan niya magpahinga dahil baka mapuyat siya. Pagkalipas ng 2 araw, ay nagpaalam na si Emily sa kanyang pamilya. Sinabi na rin ni Emily na para sa kanyang ama talaga ang motorsiklo, kung kaya't tuwang-tuwa na naman ang kanyang ama. May maayos na kasi itong masasakyan at mas mapapadali ang kanyang lakad kapag pupunta sila sa bayan para mamalengke. Todo iyak pa ang kanyang ina dahil ayaw sana siya nitong paalisan. Ngunit wala namang magawa si Emily. Kailangan niyang kumayad para sa kanila. Kailangan niya maging matatag. Nang makarating siya sa Maynila, ay dumiretso na agad siya sa kanyang apartment na tinutuluyan. Pagkatapos ay dumiretso na sa opisina. Gaya ng nakasanayan, kumatok muna siya ng 3 beses bago binuksan ang pinto. Sabi niya, swerte raw ang 3 katok. Good morning, sir, bati naman kaagad niya pagkapasok niya sa opisina. Ang saya-saya niya. Tumingin naman si Ethan kay Emily. Ang gwapo niya. Good morning, bati rin naman ito. Mas mukha siyang seryoso ngayon. Dumiretso naman si Emily sa kanyang table at nagulat pa siya nang makitang may bulaklak sa kanyang table. Kaya't agad niyang nilinggan si Ethan.
Sino naman kaya ang nagbigay nito? Thank you sa bulaklak mo, sir, nakangiting sabi pa niya, sa pag-aakala na galing kay Ethan ang bulaklak at ibinigay sa kanya bilang pa-welcome sa kanyang pagbabalik. Ang bait-bait talaga niya. Laminggo naman sa kanya si Ethan. Bakit gulat na gulat ang mukha niya? Pardon me, ano kaya ang ibig sabihin niya? I said salamat sa bulaklak na pa-welcome mo, ulit pa niya. Baka hindi niya narinig. Pagkakaroon dito, sagot naman ni Ethan at saka mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi naman pala siya ang nagbigay. Nilapag muna ni Emily ang kanyang bag sa mesa bago siya umupo. Nakakunot pa ang kanyang noo dahil iniisip niya kung sino ang nagbigay. Nang makita ang note, ay agad naman niya itong binuksan. Have a nice day, Wonder Emily. From your M, basa niya pa. So, siya ang nagbigay? Napailing na lamang si Emily. Kahit pa hindi ito humihingi ng address, ay parang alam na agad nito ang lahat tungkol sa kanya. Ano kaya susunod niyang gawin? Kinuha naman niya ang kanyang cellphone at saka nag-selfie habang hawak-hawak ang bulaklak. Kailangan niya ipakita sa kanya kung gaano siya kasaya. Thank you sa flowers. Ang gaganda nila, chat pa niya rito sabay send ng kanyang picture. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na ginawa niya iyon. Ilang sandali pa, ay umungol naman ang cellphone ni Ethan, kung kaya't napatingin si Emily kay Ethan. Nakita naman niya ang pag-ubo nito na para bang nagulat. Hindi naman mapigilan ni Emily na maghinala sa inakto nito. Muli siyang nag-send ng litrato niya na naka-shorts at oversized t-shirt. Tumunog naman ang cellphone ni Ethan, at sa kanan, laki ang mata nito, kung kaya't napakunot ang noo ni Emily. Para kasing si Ethan ang kachat niya. Malalaman na ang sikreto niya. Muli sana siyang mag-chat-chat nang tignan siya nito ng seryoso. Bakit niya siya tinititigan ng ganito? Yes, Miss Guillermo. Do you need something? Seryosong tanong nito. Ang seryoso naman niya. Mabilis naman na napaiwas ng tingin si Emily. Nakakahiya. Wala naman, sir, nauutal na sagot niya. Parang ang init ng mukha niya. In-off na lamang niya ang kanyang cellphone at pagkatapos ay inabot ang iPad at saka binuksan para tignan kung ano pa ang naroon sa schedule ni Ethan. Bukod sa meeting mamayang 10 a.m., ay wala na itong iba pang meeting. Maganda ba kaya yon? Pagsapit ng alas 9:50, ay pumunta na agad sila sa meeting room. Nasa unahan niya si Ethan at siya ay nakasunod lamang. Hawak-hawak niya ang kanyang notepad at saka ballpen. Habang nakasunod siya kay Ethan, ay paimpol niyang tinitignan ang cellphone ni Ethan at saka nag-chat siya kay Your-M ng, "Hi," para tignan kung muli bang tutunog ang cellphone nito. Ngunit nadismaya siya nang hindi ito tumunog, at hindi rin niya nakita kung iilaw ba ang cellphone nito dahil natatakpan ito ng palad ni Ethan. Baka nagloloko ang cellphone niya. Nagsimula na ang meeting, ngunit parang robot lang si Emily sa tabi ni Ethan. Lahat ng mga sinasabi ng mga nasa harapan nila ay sinusulat niya, mga feedback, suggestions, and improvements sa kumpanya. Nang maramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone, ay agad siyang napatigil at saka binuksan ang cellphone. Aamin na kaya si Ethan? Nang makitang si Your-M ang nag-chat, ay paimpol siyang tumingin sa tabi niya, na si Ethan, hawak-hawak ang cellphone nito. Ang cellphone na para bang may importanteng laman sa loob at talagang ayaw bitawan. Seryoso talaga siya. Take a break, basa pa niya sa chat nito. Baka gutom siya. Napakunot naman ang noo ni Emily. Bakit niya sinabing mag-take a break siya? Break saan? Pagtatanong pa niya. Hindi naman niya pinaalam kay Your-M na may trabaho siya. Hinintay niyang mag-reply ito, ngunit wala. Hindi rin binuksan ni Ethan ang cellphone, kung kaya't bumalik na naman ang hinala niya na si Your-M at Ethan ay iisa. Ang hirap tuloy eye control ng kanyang nararamdaman. Dahil sa kuryosidad, umusag siya ng kaunti palapit kay Ethan. Napansin naman siya ni Ethan, kung kaya't tinignan siya nito. Ano kaya sasabihin niya? What? Kunot noong tanong nito. Bakit parang galit na siya? Sinenyasan naman niya ito na lumapit sa kanya ng kaunti. Buti na lang at sumunod din ito. Sinusundan niya ba siya? Bakit pagtatanong ulit nito, sinadyang hinaan ang boses dahil may nagre-report sa harapan. Baka pag-alitan sila. Umamin ka nga sa akin, gumagamit ka ng dating app, no? Bulong pa niya. Kailangan na niya itong malaman.
Nakita naman niya ang biglang pagbabago ng ekspresyon nito. Bakit parang nagulat siya? Nagpapatawa ka ba? Ako, gagamit ng dating app. Sa itsura kong to, babae ang naghahabol sa akin, hindi ako. Kaya hindi ko na kailangan pa ng dating app, labas sa ilong pa na sagot nito. Ang yabang niya. Tumingin naman si Emily kay Ethan na para bang nagdududa dahil sa inakto nito. Paano niya ito paniniwalaan? Bakit defensive ka? Nagtatanong lang naman ako. Sabi naman ni Emily. Nagulat lang siya siguro sa tanong niya. Umiwas naman si Ethan ng tingin. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. I'm not. Nagulat lang ako sa tanong mo. Akala ko pa naman tungkol sa meeting natin ang itatanong mo, pero tungkol pala sa dating app, sagot nito. Parang hindi na niya alam kung anong mangyayari. Nag-guilty naman si Emily. Imbes na trabaho ang atupagin niya, ay tungkol kay Your M pa ang iniisip niya. Kailangan niya maging responsable. Sorry, akala ko kasi ikaw, bulong pa ni Emily sa kanyang sarili, na hindi nakaligtas sa pandinig ni Ethan. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Kapag ba ako, matatanggap mo ba? Pagtatanong pa ni Ethan sa kanyang sarili. Napailing na lamang siya at saka muling itinoon ang pansin sa harapan. Baka saktan lang niya siya. Muli na lamang itinoon ni Emily ang kanyang tingin sa harap at saka isinulat ang mga importanteng na pag-usapan. Nang turn na ni Ethan na magsalita, ay agad naman na tumingin si Emily kay Ethan, binabantayan niya ang bawat galaw nito. Nang ailapag ni Ethan ang kanyang cellphone sa mesa, ay agad naman na kinuha ni Emily ang kanyang cellphone. Paimpal siyang nag-type ng message kay Your M, nang masend niya ito, ay mariin naman siyang napahawak sa kanyang cellphone habang nakatingin sa cellphone ni Ethan. Kailangan niya malaman kung sino si Your M. Nang umilo ang cellphone ni Ethan, ay agad naman siyang napatayo. Nag-pop up sa cellphone nito ang kanyang mensahe. Bigo pa na tumingin si Emily kay Ethan. Ano na naman kayang mangyayari? Emily, pagtawag pa nito sa kanya. Bakit galit siya? Napailing na lamang si Emily dahil sa disappointment at saka umupo. Nagtitigan ang lahat sa kanilang dalawa. Sorry, nagulat lang, hingi ng paumanhin ni Emily sa kanilang mga kasamahan. Hindi pinansin si Ethan. Tumango naman ang mga ito at hindi umimik. Napapansin din kasi nila ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Baka nasira ang meeting. Itinuloy ni Ethan ang kanyang mensahe, ngunit hindi na siya mapakali. Panay ang tingin niya kay Emily, habang si Emily ay parang wala lang. Blanka ang ekspresyon habang nagsusulat ng kung ano-ano sa notepad. Hindi ba talaga siya nag-aalala? Nang matapos ang meeting, ay unang tumayo agad si Emily. Hindi na niya hinintay pa si Ethan. Mabilis siyang naglakad palabas ng meeting room. Emily, wait, magpapaliwanag ako, sigaw pa nito, ngunit hindi siya pinansin ni Emily. Tuloy-tuloy lamang itong naglakad papasok sa opisina. Hindi niya hahayaang saktan siya nito. Emily, pakinggan mo muna ako, pakiusap pa nito, at sa kabila ng lahat, hinawakan nito ang kamay ni Emily nang papasok na ito sa opisina. Nakakahiya na, pinagtitinginan na sila ng lahat. Huminto si Emily at saka binitawan ng doorknob. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matapang. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Ethan at saka tinanggal ang pagkakahawak nito. Alam mo na ako si Wonder Emily, pero parang wala lang sayo. Nagsisinungaling ka pa. Para saan? Parang may clown ka na pagtatawanan sa tuwing nagre-reply ako sayo, puno ng hinanakit na sabi ni Emily. Bakit siya nagpanggap sa kanya? Tumingin naman sa kanya si Ethan na parang naawa, kung kaya't umiwas siya ng tingin. Hindi niya kailangan ng awa niya. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Ethan, na para bang awang-awa ka na sa akin. Kasi hindi nakakatuwa. Tinatanong kita kung ikaw ba ang nagbigay ng motor at ng bulaklak, pero ano? Sinabi mo lang na may nagpadala. Siguro tuwang-tuwa ka nang makita mo ang ekspresyon ko. Siguro iniisip mo na mukha akong desperada at talagang nakipag-chat sa lalaking hindi ko man lang kilala? Hindi na ba siya pwedeng magtiwala sa kahit kanino? Hindi na mapigilan ni Emily na mapaiyak. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil nahihirapan siyang huminga. Ang sakit-sakit. Emily, kumalma ka. Kumalma, sabi ni Ethan, na pilit siyang pinapakalma. Huwag niya siyang hawakan. Tell me, Ethan,
Paano ako kakalma kung ang sarili kong boss pinagmukha pala akong tanga, sigaw pa ni Emily, at saka tinabig ang kamay ni Ethan na nakahawak sa kanya. Ang sakit-sakit talaga. Sorry, halos bulong na sabi nito. Ano ba ang nagawa niya? Napatawa na lamang si Emily ng mahina at saka napahilamos ng palad. Hindi na niya alam ang gagawin. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Ethan. Sa'yo na ang sorry mo. Mabilis na tumalikod si Emily at saka pumasok sa opisina. Kumalabog pa ang pinto dahil sa lakas ng pagsarado niya. Buti na lang walang nakakita sa kanila. But she didn't feel sorry for that. Halo-halo na ang kanyang emosyon. Sinuntok na lang din ni Ethan sa kanyang palad at saka pumasok na sa opisina. Marahan siyang napakagat sa kanyang labi habang nakatingin sa likod ni Emily. Sa ngayon, ang gusto niya lang ay ang mag-isa. Sorry, shut up. Your sorry can't ease the pain that you've made, bulong pa ni Emily sa sarili niya. Kailangan niya ito sabihin sa kanya. Napatigil si Ethan sa malakas na sigaw ni Emily. Unang beses niya itong makitang galit na galit, kaya't hindi na siya nakaimik. Hinayaan na lamang niya ito. At nang makitang kalmado na ito, ay saka lang siya muling nagsalita. Ngayon na ang pagkakataon niya. Natutorpe ako, bulalas pa ni Ethan, at saka huminga ng malalim. Ang hirap sabihin ang nararamdaman niya. Alam kong mali ang ginawa ko, pero yun lang ang naisip ko na paraan para mapalapit tayo. Na mabigyan kita ng kung ano ang gusto mo. Emily, I've been quiet for so long. Yung nararamdaman ko sa'yo, tinatago ko lang kasi natutorpe ako. Alam ko kasi na wala ka pang plano na mag-boyfriend dahil gusto mong tulungan ng pamilya mo. Kaya ko ginawa yun. Pinasok ko ang dating app the day na nalaman ko na nag-login ka, dahil alam kong ito lang din ang way na mapalapit ako sa'yo. Ito lang ang paraan na naisip niya. Natahimik si Emily. Hindi man nakatingin si Emily kay Ethan, ay alam ni Ethan na nakikinig ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya nakikinig. Emily, mahal kita, amin pa ni Ethan. Baka hindi siya paniwalaan. Kung alam mo lang, the day na nag-reply ka sa akin sa dating app, ay halos magtatalon na ako sa sobrang tuwa. Paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng chance na mapalapit sa'yo, dagdag pa ni Ethan. Ang saya-saya niya ng mga oras na iyon. Dahan-dahan naman na humarap sa kanya si Emily. Hindi niya alam kung anong iniisip niya. Emily, maniwala ka sa akin. Kailangan niya siyang paniwalaan. Never kitang pinagtawanan. Lahat ng nangyari sa atin, I kept it by myself. Sa totoo nga, sobrang tuwa ko pa, pero never kitang pinagtawanan, Emily, sincere na sabi ni Ethan. Kailangan niya malaman na hindi niya siya niloloko. Napaiwas ng tingin si Emily. Baka hindi siya paniwalaan. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa iyo after what you did, Ethan? Itigil na natin to. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa iyo. Kaya hanggang boss-employee na lang tayo. Iisipin ko na lang ang lahat na isang panaginip, pinal na sabi ni Emily. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula ulit. Gusto pa sanang magsalita ni Ethan, ngunit itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Hanggang mag-uwian ay walang imikan si Emily. Ganon din sa kanya. Pagkarating niya sa kanyang apartment, ay dumiretso higa na agad siya. Nang dahil sa pagod, ay agad din naman siyang nakatulog. Kinabukasan, matamlay si Emily. Walang kasigla-sigla ang mukha niya. Hindi pa siya kumain ng almusal at dumiretso na siya sa opisina. Ang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman. Good morning, sir. Walang gana-gana na bati ni Emily pagpasok niya sa opisina. Ni hindi man lang niya dinapuan ng tingin si Ethan. Hindi pa rin siya handa para kausapin siya. Tumingin naman si Ethan kay Emily, na para bang may namumuong tubig sa mga mata. Para siyang bata na inagawan ng candy. Good morning din, halos bulong na bati ni Ethan. Ang lungkot ng boses niya. Hindi pinansin ni Emily si Ethan. Akmang uupo na sana siya nang makita niya ang 3 rosas na nasa mesa. May kasama pang letter, kaya agad niya itong binuksan. Ano na naman kaya ito? Sorry, iyon ang nakasulat sa papel, may sad emoji pa. Hindi niya maiwasan na mapatitig sa kawalan. Kahit pa walang pangalan, ay alam na niya kung sino ang nagbigay. Ano ba ang dapat niyang gawin?
Umupo na lamang si Emily at saka itinapon ang bulaklak sa basurahan. Sinadya niya pang lakasan ang pagtapon niya para makita nito kung paano niya pinagsawalang bahala ang binibigay nito. Mas mabuti na yun para tigilan na siya, walang imikan mula umaga hanggang hapon. Tutok na tutok si Emily sa computer, habang si Ethan naman ay paimpul-simple na tumitingin sa kanya. Nang matapos ang trabaho, ay agad na tumayo si Emily, nagmamadali dahil may usapan sila ng kanyang kaibigan kanina na mag-sleepover siya sa bahay nito. Dahil wala naman siyang magawa at gusto rin niya ng may kausap, ay pumayag na lamang siya. Kailangan niya ng kaibigan. Diretso ang lakad ni Emily palabas ng opisina. Nang makalabas si Emily, ay agad na kinuha ni Ethan ang kanyang gamit at saka mabilis na sinundan si Emily. Napakunot pa ang kanyang noo nang makitang may samando kay Emily na isang lalaki. Hindi pamilyar sa kanyang tingin, at ang kinabahala pa niya ay baka kung ano ang gawin nito. Nagsiselos kaya siya? Nasaan si Gina? Tanong ni Emily nang makita ang boyfriend ng kanyang kaibigan na mag-isa, matapos nilang batiin ang isa't isa. Bakit kaya wala ang best friend niya? She's in the house. She just told me to fetch you, sagot pa nito. Hindi kaya siya pinagtritripan? She didn't come with you? Why? Tanong pa niya. Kinakabahan kasi siya na baka kung anong gawin sa kanya ng foreigner. Hindi pa naman niya ito gaanong kakilala. Masyado siyang praning. She's cooking for dinner. She told me that you'd sleep in the house, so she prepared everything, sagot pa nito. Ang bait-bait talaga ng best friend niya. Napatango naman si Emily. Kahit papaano, ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya ito sasaktan. Okay, let's go, sagot niya. Gusto niya na magpahinga. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Pagkapasok niya, naamoy kaagad niya ang pambabaing pabango ng kaibigan niya. Agad naman itong pinaandar ang sasakyan. Dahil sa pagod at wala sa mood, si Emily ay hindi umimik. Sinandal na lamang niya ang kanyang ulo sa upuan. Kailangan niya itong makalimutan. Habang nasa biyahe, napansin ni Emily na may nakasunod sa kanila. Hindi niya kilala kung sino dahil tinted ang sasakyan, kaya naman pinagsawalang bahala na lamang niya ito. Baka nagkataon lang. Ilang sandali pa, nang nasa tahimik na sila na lugar, ay bigla namang nag-overtake ito at hinarang ang sasakyan. Buti na lamang at nakabrake agad ang boyfriend ng kanyang kaibigan. Muntik na sila maaksidente, ngunit ang kaba niya ay hindi nawala sa kanyang sistema. Bakit kaya may humahabol sa kanila? Who owns that car? Pagtatanong pa nito. Halatang kinakabahan din dahil sa nangyari. Nakakatakot talaga. I don't know. I thought that's your bodyguard, gulat din na sabi niya. Wala siyang bodyguard. No, I don't have any bodyguard, sagot pa nito. Bakit siya susundan ng bodyguard niya? Sakto namang narinig nila na bumukas ang pinto ng sasakyan ng hamarang sa kanila, kaya't agad na nabaling ang atensyon nila roon. Nalaglag ang panga ni Emily. Hindi niya akalain na si Ethan pala. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa sobrang kaba nang makitang palapit ito sa kanilang sasakyan. Ano naman ang binabalak niya? Nang tumapat ito sa pinto ng driver's seat, ay kumatok ito sa bintana. Sasabihan niya sana ang lalaki na huwag buksan, ngunit huli na ang lahat. Nabuksan na ang bintana, at ang worst ay nagtama ang tingin nilang dalawa. Nag-iwas na lamang ng tingin si Emily. Nakakahiya. Excuse me, sir. You block our way, bungad pa ng boyfriend ng kanyang kaibigan. Baka magkasakitan pa sila. Si Emily ay napasapaw na lamang sa noo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sana hindi ito mapahamak dahil sa kanya. I'm sorry, but I won't allow you to pass. Not until you give her to me, matigas na sabi ni Ethan sabay tingin kay Emily. Hindi na niya maitago ang kanyang selos. Napakunot naman ang noo ng foreigner. Ang hirap intindihin ng accent niya. You know him? Pagtatanong pa nito. Kinakabahan talaga siya. Of course, show me, because I'm his, mayabang pa nasabi ni Ethan. Wala talaga siyang modo. Napataas na lamang ng kilay si Emily. Kailangan niya itong pigilan. Ang yabang mo naman, sir. FYI, hindi naging tayo at walang tayo. Kaya hindi ka akin, sabat naman ni Emily. Hindi niya ito boyfriend.
Then let's put a label. Liligawan kita formally. Please accept me, Emily. I just did that dahil wala na akong maisip na ibang pwedeng gawin para mapansin mo, pagmamakaawa pang sabi nito. Huwag siyang magpakatanga, mapakla na tumawa si Emily. Nakakatawa naman siya. Accept you? Sa tingin mo, ganun lang kadali, Ethan? For God's sake, pinagmukha mo akong tanga, dagdag pa ni Emily. Kailangan niya magalit para hindi na siya abalahin. Nagtanong pa ako pero nagsinungaling ka pa. Sa tingin mo, matatanggap kita ng ganun na lang, Ethan? Hinding-hindi, puno ng hinanakit na sabi ni Emily. Hindi na siya pwedeng magtiwala sa kahit kanino. Napakagat naman si Ethan sa kanyang labi, pinipigilan ng sarili na maiyak. Ang hirap niya patawarin. Alam ko, Emily. Kaya I will do everything para lang mapatawad mo ako, namamaos na sabi nito. Hindi siya sisuko. Akmang magsasalita na sana si Emily nang sumingit naman ang foreigner. Baka magalit ito sa kanya. If you two had an LQ, better get out of my car, lady. Talk to your man so that you two will be okay, okay? Sabi pa nito. Hindi niya maintindihan. Napatango naman si Emily nang wala sa oras dahil sa hiya. Kailangan na niya itong tapusin. Agad siyang humingi ng pasensya. Kailangan niya maging responsable. Pagkatapos, ay umalis na rin ang foreigner, iniwan silang dalawa ni Ethan sa daan kung saan may maraming palay sa gilid ng kalsada. Tahimik ang paligid, ngunit ang dalawa naman ay hindi matahimik. Ang awkward. I'm sorry, pambabasag ni Ethan sa katahimikan. Kailangan niyang magpaliwanag. Hindi umimik si Emily. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Anong dapat niyang gawin? Yun lang kasi ang naisip ko noon. Masyado akong natorpe kaya hindi ako maka-first move sa'yo sa personal. Pero trust me, noon pa man ay mahal na kita, napapaos na sabi nito. Ang sakit-sakit ng kanyang sinasabi. Lihim na napangiti si Emily, ngunit ang ngiti niya ay kanya lamang itinago dahil ayaw niyang makita ito ni Ethan. Hindi niya dapat ipakita na naawa siya sa kanya? Then bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo nung magtanong ako sa'yo? Seryosong tanong niya kay Ethan. Bakit niya siya niloko? Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag nalaman mo, lalayuan mo ako, sagot ni Ethan. Hindi niya kayang mawala siya. Napaiwas ng tingin si Emily. Hindi naman niya maiwasan na magilty nang makita niya ang namumuong luha sa mata nito, na para bang konting galaw lang ay papatak na. Baka maiyak na rin siya. Please forgive me, Emily. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako. Gagawin ko lahat, dagdag pa nito. Anong gusto niyang gawin? Lahat, tanong ni Emily. Magagawa kaya niya? Tumango naman si Ethan. Handa siya sa kahit ano. Oo, lahat. Kailangan niya maging handa. Then marry me, nakangiting sabi pa ni Emily. Ano kaya sasabihin niya? Nagulat naman si Ethan, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya expect, tama ba ang narinig ko? Kasi kung oo, kahit ngayon pa, gagawin ko, sabi pa ni Ethan, naabot hanggang tainga ang ngiti. Masaya talaga siya. Of course not. Ano ka, sinuswerte. Ligawan mo muna ako, pakipot pa niya. Kailangan niya paghirapan para maging sila. Napanguso naman si Ethan, ngunit kalaunan ay ngumiti rin. Ang cute niya. Of course, I will. Kahit sagutin mo na ako, araw-araw pa rin kitang liligawan, banat pa nito, dahilan para mamula si Emily. Talaga ba? Shish! Ang aga ng banat mo. Reklamo pa niya kahit kinikilig naman. Para siyang teenager. Ngumiti naman si Ethan. Umuwi na silang dalawa. Hinatid naman ni Ethan si Emily bago dumiretso sa bahay niya. Kailangan niya magpahinga para sa trabaho niya. Tinutunga ni Ethan ang mga sinabi niya. Araw-araw ay binibigyan niya si Emily ng bulaklak at tsokolate. Hindi rin pumapalya ang pa-sweet message niya para kay Emily. Todo effort talaga siya. Ang lawak ng ngiti natin, parang may magandang nangyari, pang-aasar pa ng kanyang kapatid na si Jake. Ang hilig talaga niya mang-asar. Napanguso naman si Emily dahil sa sinabi nito. Nasa bahay kasi siya sa probinsya. Umuwi siya dahil nami-miss na niya ang kanyang pamilya. Buti nga't pinayagan siya ni Ethan na umuwi ng walang bodyguard.
Sana hindi ito magselos. Boyfriend mo no? Sus, huwag ka nang mag-deny, ate. Huling-huli nakita, dagdag pa nito. Kailangan niya nang umamin. Hindi naman na, sino bang may sabi na I'd deny ko? Ang gwapo naman niya yata para I'd deny, malisyosang sabi pa niya at saka hinawi ang kanyang buhok. Hindi niya siya itatanggi kahit kanino. Nanlaki naman ang mata ng kanyang kapatid. Hindi siya makapaniwala. What? May boyfriend ka na talaga? Sino? Kailangan niya itong ipakilala. Akmang sisigat na sana si Emily nang may marinig siyang kumatok, kaya naman agad siyang tumayo at saka binuksan ang pinto. Nalaglag naman ang kanyang panga nang makita niya si Ethan. Ano naman ang ginagawa niya dito? Bakit ka nandito? May work ka, hindi ba? Salubong agad ni Emily, nahal ata sa kanyang mukha ang pagkagulat. Bakit hindi siya nag-text? Maski ang kapatid niyang si Jake ay nagulat din dahil ito ang unang beses na makita niya si Ethan. Para siyang nakakita ng multo. Teka, who are you, sir? Nanliligaw ka ba sa ate ko? Pasensya na po, pero hindi kita pahihintulutan dahil ang ate ko ay may boyfriend na, walang preno pa nasabi ni Jake. Ang protective naman niya. Napakunot naman ang noo ni Ethan. Parang hindi niya nagustuhan ang sinabi niya. Boyfriend? Sino? Sino kaya ang boyfriend niya? Napasapaw na lamang si Emily dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Hala, ang gulo-gulo. Diretsyong sagot ni Emily. Gusto na niyang tapusin ang usapan. Napaawang naman ang labi ni Ethan dahil sa gulat. Agad siyang napatingin kay Emily. Hindi siya makapaniwala. Talaga, you mean sinasagot mo na ako? Excited na tanong nito. Totoo ba ito? Nakangiting tumango naman si Emily kay Ethan. Ang cute niya magtanong. Oh, bakit? Ayaw mo? Aatrasan niya ba siya? No, it's not like that. Masyado lang akong natuwa. God, thank you so much. Sweetie, I love you. Napapaus na sabi pa ni Ethan sabay yakap ng mahigpit kay Emily. Ngayon, sila na talaga. Umakto naman ang kapatid ni Emily na si Jake na parang nasusuka at saka mabilis na tumalikod, iniwan ang dalawa na nagyayakapan. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Matapos magyakapan, ay pinakilala naman ni Emily si Ethan sa kanyang pamilya. Nung una, ay nahiya pa ang mga magulang ni Emily dahil sa estado ng buhay ni Ethan. Kaya naman, Ethan did his best to make them feel comfortable. Kinausap niya ang mga ito ng may respeto, nakikipagsabayan siya sa biruan at tawanan ng mga ito. Ang bait-bait niya talaga. Marcus, kailan ka babalik sa Maynila? Pambabasag pa ni Emily sa katahimikan matapos nilang kumain. Ngayon ay nasa sala na sila, nakaupo habang si Emily ay nakasandal sa balikat nito. Gusto niya itong makasama ng matagal. Bukas na, sagot nito at hinigpitan pa ang yakap sa kanya. Kailangan niya magtrabaho. Paano ako? Hindi ka ba malulungkot kapag wala ako sa tabi mo? Pagtatampo pa niya. Gusto niya siya makasama lagi. Malulungkot, syempre. Pero kailangan kong magtrabaho. Saka malapit na rin naman ang kasal natin, hindi ba? Sagot nito na kinagulat ni Emily. Ano? Kasal? Tumawa lamang si Ethan. Ayaw mo ba? Gusto ko na magka-baby kaagad, sabi pa nito. Uy. Seryoso siya? Ang bilis naman yata. Hindi pa nga kita masyadong kilala, pagtanggi pa ni Emily, pero sa loob-loob niya, kinikilig na siya. Gusto na talaga niya. Kahit hindi mo ako masyadong kilala, alam ko naman na mahal mo ako. Yun naman ang importante, hindi ba? Sabi naman ni Ethan. Hindi na sumagot pa si Emily. Sa halip, ay yamakap na lamang siya rito ng mahigpit. Alam niyang mahal niya ito, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang saya-saya niya. Wakas,